Ka-Express, may isang idea ngayon na unti-unting umiikot sa basketball fans ng Pilipinas. Isang idea na kapag mangyari, maaring magbago ang direksyon ng Gilas sa buong Asia. Hindi ito simpleng roster adjustment lang. Ito ay isang malaking upgrade sa ating national team system. Ang ideyang ito ay ibigay na sa bagong henerasyon ang sentro ng Gilas, hindi na lang bilang role players o bench support, kundi sila mismo ang gawing pangunahing core ng national team. At kapag pinag-uusapan ang bagong mukha ng Philippine basketball, 5 pangalan ang halos palaging lumalabas sa diskusyon. Si Kai Sotto, ang higanting 7'3" na sentro ng Pilipinas, si AJ Edu, ang defensive monster sa ilalim, si Carl Tamayo, ang modern stretch forward na may championship pedigree, si Kevin Kembao, ang versatile playmaking forward na kayang gawin halos lahat sa court, at si Dwight Ramos, ang two-way wing na matagal ng sandigan ng Gilas sa international competitions. Kapag pinagsama-sama ang 5 ito, maraming fans ang nagtatanong kung ito na ba ang pinaka-dangerous na young core sa kasaysayan ng Gilas. Sa loob ng maraming taon, ang Gilas ay umaasa sa mga veteranong PBA players upang dalhin ang bandera ng bansa sa international tournaments. Malaki ang naging kontribusyon ng mga yon sa kasaysayan ng Philippine basketball. Pero ngayon ay ibang panahon na. Ang bagong henerasyon ng Pinoy players ay mas global ang exposure. Hindi na lamang sila naglalaro sa Pilipinas. Marami sa kanila ang naglalaro sa ibang bansa kung saan mas mataas ang level ng competition. Ang exposure na ito ay nagbigay sa kanila ng experience laban sa mas malalaking imports at international talents. Ito rin ang dahilan kung bakit naniniwala ang maraming observers na ang susunod na evolution ng Gilas ay dapat nakasentro sa mas batang henerasyon. At kung pag-uusapan ang pundasyon ng bagong era ng national team, hindi may kakaila na si Kai ang isa sa pinakamahalagang piraso. Matagal nang inaasahan si Kai bilang future anchor ng Philippine basketball. Sa kanyang taas at haba ng wingspan, siya ang isa sa ilang Pinoy players na may physical tools na kayang makipagsabayan sa mga international big men. Kapag nasa loob si Kai ng court, nagbabago ang defensive identity ng Gilas. Nagkakaroon ng rim protection, mas malakas ang rebounding presence, at isang interior deterrent na pumipigil sa kalaban na basta-bastang umatake sa paint. Pero hindi lamang height ang dahilan kung bakit mahalaga si Kai sa sistema. Sa modern basketball, mahalagang big man na kayang mag-pass, mag-set ng screens, at maging bahagi ng ball movement. Ang ganitong skill set ay nagbibigay sa kanya ng malaking value sa team structure, at dahil dito, maraming analyst ang naniniwala na si Kai ang magiging long-term centerpiece ng national team sa mga darating na taon. Kung si Kai ang power ng Gilas, si AJ naman ang tinatawag ng marami na defensive engine sa frontline. Kilala si AJ sa kanyang athleticism, mobility at elite shot blocking ability. Isa siya sa mga big men na kayang sabayan ang guard sa pick and roll defense at kayang mag-recover sa weak side para mag-block ng shots. Ang kombinasyon ni Kai at AJ ay nagbibigay sa Pilipinas ng 2 rim protectors na parehong may haba at athleticism. Sa Asian basketball landscape, bihira ang national team na may ganitong klaseng defensive frontline. Kapag sabay silang nasa court, nagiging napakahirap para sa kalaban na umatake sa loob ng paint. At ito ang dahilan kung bakit maraming mga fans ang nagsasabi na ang tandem na ito ay maaring tumapat sa kahit anong Asian powerhouse pagdating sa interior defense. At isa pang mahalagang bahagi ng young core ay si Carl Tamayo. Sa murang edad ay marami na siyang napatunayan sa kanyang basketball career. Isa siya sa mga pinaka-versatile na forwards ng bansa. May taas, may physicality at may shooting touch na kailangan sa modern basketball. Kayang maglaro ni Carl sa loob bilang power forward, pero kaya rin niyang mag-space sa labas dahil sa kanyang perimeter shooting. Ang ganitong klaseng players ay napakahalaga sa international game dahil nagbibigay ito ng flexibility sa offensive system. Sa lineup ng Gilas, si Carl ang maaring magsilbing stretch forward na siyang magbubukas ng driving lanes para sa mga guards habang nagbibigay din ng rebounding support sa ilalim. Kung may isang player na kumakatawan sa bagong style ng Pinoy basketball, yan ay si Kevin Kembao.
Kilala si KQ sa kanyang versatility at basketball IQ. Sa kanyang college career, ipinakita niya na kaya niya maglaro sa iba't ibang roles sa loob ng court. Kaya niya mag-score, mag-rebound at higit sa lahat, gumawa ng plays para sa kanyang mga teammates. Isa siyang forward na kaya mag-handle ng bola at mag-initiate ng offense. Ang ganitong skill set ay bihira sa mga players na may size na tulad niya. At dahil dito, maraming observers ang tumatawag sa kanya bilang isa sa pinaka-unique na talent sa bagong henerasyon ng Philippine basketball. Sa lineup ng Young Core, siya ang maaring maging glue guy na magkonekta sa offense at defense ng team. Hindi magiging kompleto ang Young Core ng Gilas kung wala si Dwight Ramos. Sa mga nakarang international tournaments, isa si Dwight sa pinaka-consistent na performers ng national team. Kilala siya sa kanyang scoring ability, perimeter defense at leadership sa loob ng court. Sa maraming pagkakataon, siya ang nagiging go-to option kapag kailangan ng clutch plays o momentum swing. Ang kanyang experience sa international competition ay nagbibigay sa kanya ng maturity na mahalaga sa isang batang lineup. Sa isang core na binubuo ng mga rising stars, si Dwight ang maaring magsilbing stabilizing force na magbibigay ng balance sa team. So ngayon, isipin mo ang isang lineup kung saan magkakasama ang limang ito sa starting unit ng Gilas, biglang lalaki ang lineup ng team, biglang magiging mas athletic at mas versatile ang bawat posisyon. Ang ganitong kombinasyon ay nagbibigay sa coaching staff ng flexibility sa parehong offense at defense. Maari silang mag-switch sa defense laban sa mas mabilis na lineups. Maari rin silang magpatakbo ng fast-paced transition offense dahil sa athleticism ng kanilang players. Sa modern international basketball, ang ganitong klaseng lineup ay napakahalaga upang makipagsabayan sa physicality at speed ng ibang national teams. Ang idea ng Young Guns First Five ay hindi lamang isang fan fantasy. Unti-unti itong nagiging posible dahil marami sa kanila ay bahagi na ng national pool sa iba't ibang pagkakataon. Ang chemistry na nabubuo sa pagitan ng mga batang players na ito ay maaaring maging pundasyon sa susunod na era ng Gilas basketball. Kung bibigyan sila ng sapat na panahon upang magsama-sama sa international competitions, posible na mabuo ang isang core na maglalaro ng magkakasama sa loob ng maraming taon. Pero sa kabila ng lahat ng excitement, may isang mahalagang tanong na nanatiling bukas. Handa na ba ang Gilas na tuluyang ipasa ang susi ng national team sa bagong henerasyon? Handa na ba ang coaching staff na gawing pangunahing core ang mga young guns na ito? At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.